We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. And sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what's happened. March 7, 2025, naglabas ang ICC Pretrial Chamber 1 ng isang secret warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga pagpatay at tangkang pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign. March 11, 2025, ang warrant ay ginawang public at inaresto si FPRRD paglapag sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong. Kinabukasan March 12, 2025, si Duterte ay formal na isinuko sa ICC ng mga otoridad sa Pilipinas alinsunod sa nasabing warrant. Mula noon, siya ay nakadetine sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Isinagawa ang kanyang unang pagharap o initial appearance noong March 14, 2025 sa pamamagitan ng video link. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. My surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Dapat sana ay magsisimula ang confirmation of charges hearing noong September 23, 2025, ngunit noong September 8, 2025, ipinagpaliban ito ng ICC Pretrial Chamber. Ito ay matapos humiling ang panig ng depensa ng indefinite adjournment sa argumentong si FPRRD ay hindi fit to stand trial o walang kakayahang sumailalim pa sa paglilitis. Nagtalaga ang mga huwes ng isang panel ng 3 independent medical experts upang suriin ang kalagayan ng dating Pangulo. Matapos ang pagsusuri at pagsusumite ng mga ulat noong December 2025, naglabas ng desisyon ang Chamber noong January 26, 2026. Pinagtibay ng mga huwes na si dating Presidente Duterte ay fit to stand trial o may sapat na kakayahang lumahok sa mga proseso ng korte at epektibong magamit ang kanyang mga karapatang legal. Mula February 23 hanggang 27, 2026, isinagawa ang mahalagang confirmation of charges hearing. Sa pagdinig na ito, inilatag ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya upang patunayan na may substantial grounds o matibay na basehan na nagkasala si Duterte sa 3 bilang ng krimen laban sa sangkatauhan. So, when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. Has the prosecution shown substantial grounds to believe that Rodrigo Duterte's implementation of its fantasy criminals scheme was of such a nature that the murders detailed in its 49 charged incidents would have ensued as a virtual certainty in the ordinary course of events? Una ay ang mga pagpatay ng umano'y Davao Death Squad o DDS noong siya ay alkalde pa lang ng Davao City. Pangalawang count ang mga pagpatay sa mga high-value target kaugnay ng war on drugs noong siya ay presidente. At pangatlo at panghuling count ay ang mga pagpatay at attempted murder sa barangay operations noong siya rin ay pangulo pa. Ang pagdinig ay ginanap ng wala ang dating Pangulo matapos niyang hilingin at payagan ng Chamber na i-waive ang kanyang karapatang dumalo sa nasabing proseso. Sa kasalukuyan, naghihintay ang lahat sa magiging desisyon ng mga huwes ng Pretrial Chamber 1. Sang-ayon sa mga alituntunin, ang Chamber ay maglalabas ng kanilang desisyon sa loob ng 60 araw pagkatapos ng confirmation hearing noong Pebrero. The decision of the ICC judges will be made in writing and will be announced publicly. May 3 posibleng kahinatnan ang desisyong ito. Maaring kumpirmahin ang mga sakdal at itutuloy ang trial phase o formal na paglilitis. Pwede ring tanggihan ang sakdal o ititigil ang proseso laban sa dating Pangulo kung mapatutunayang kulang ang ebidensya. At maaring hilingin ng ICC sa prosekusyon na magsumite pa ng dagdag na impormasyon o baguhin ang mga sakdal. The ICC judges will now start their deliberations
and will deliver their decision within 60 calendar days after the end of the hearing. Habang nagpapatuloy ang proseso, kinikilala pa rin ang karapatan ni Duterte na maituring na innocent unless proven guilty. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. But beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your determinations. Thank you. Samantala, ang ICC Office of the Prosecutor ay patuloy pa rin sa kanilang investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas at hinihikayat ang mga may impormasyon na makipagtulungan. Nitong March 6, naglabas ng desisyon ang ICC Appeals Chamber. Hindi nito pinagbigyan ang apilan na magkaroon ng interim release at pinagtibay ang naunang utos na manatili sa detention ang dating Pangulo. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.